course, message na ako, boss. Siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next steps po. Next move lang, Yes. sorry ha. Kasi crucial na itong gabing ito, pag hindi malabas yung PRO, ano next move nyo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? So i-stop mo. How are you feeling, ma'am? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, Pilipino kayo. Huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino bibigay sa mga dayuhan. Lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. Actually, some sort of, I don't know what you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, kahit kumakain kami rito, para kay Duterte to. Tama. Para kay Duterte to, para kay kumakain tayo. Wait lang po. Wait lang, patapusin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. Wait, ano ba sabi niya? Nakalimutan niya na. Ano yung last line? Sa PRO, ma'am. PRO. State kidnapping. State kidnapping. Ayun yung last. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha, I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. VP, who do you think should be held accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? Sino? Should be held accountable. Pag hindi kayo tumakbo sa Duterte, hindi na tumakbo sa Duterte. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero minessage, tinext ko na, sabi ko minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na huwag ka na mag-antay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, daan lang sa legal. Daan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Hindi, kumusta yung kalusugan niya? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo? Oh, yan ang
Hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko, meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. And then, ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya, kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nangingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China, and what was denied by? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation, sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since wala na po yung since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over former president? Yes. We did not discuss anything about Pero were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC and we'll release that letter. And how are you feeling, ma'am? How are you feeling? Sino ba kasama niyo sa plane? Ako hindi ko alam. Hindi kayo sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa labas. Kasama si Kitty, o hindi nakasama? Nandoon si Kitty sa labas. Yes. And Common Law 5 nasa labas din? Yes, si Hanilet nandoon din. Okay. Ma'am, how are So you sino po feeling, yung tatlo ma'am nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Init ako ulo. as Vice President, ikaw pinapayagan mo pa, so parang hindi mo nagagawa yung you're supposed to have power here. Wala tayong magawa kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga order, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police, mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zalaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, itinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am? Anong handa? Kumbaga handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Para pinapalayo ko ba niya sa kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Na silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya Okay. never kami nagsasabay sa mga airplane.
Ma'am, Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na Private. Politiko, ma'am. ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi ko pa nakausap si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Torion. So, ang nakakausap ko si Attorney Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Attorney Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, una-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Duterte, paano natin siya mapagaling ng yan lang muna yung asikasuhin natin. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP Laban. Ma'am, sabi nila, ma'am, may sinabi si Attorney Trixie Angeles, ngayon lang po, ma'am, after po na maisakay sa chartered Lear jet si PRRD. Ang sabi niya po, kapag umalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction, ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako makakomment sa kung anong nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi ko yan, hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyong ng taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip paano natin yan magawa na hindi siya umalis. Roma, tutulungan namin yan. Sabi po ni Attorney Delgra, Wait lang muna, wait. makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na pagbibigay. Senior citizens ngayon kung ano nangyari. Matindi daw talaga ang pagbibigay. Oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatanda. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang eroplano? Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang Republicans, sumusunod sila sa mga illegal orders. So, kahit ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, Ang pilan namin, ma'am. Kami nakukulog sa tao. sa Tao na ikinabang. ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo, walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, impeachment. Ma'am, pahabol, nakausap niyo po si President, si PBBM, ma'am? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Ramos. There's no talking to someone there.
follow on with this. Thank you, ma'am. Thank you, VP. Ay, cellphone ko. Hindi, nandito pala kayo? Ayan na si Vice. Yes. Wala lagi. Dito pa sa Agnet. Nagdala ko ng mga Go. Anong gagawin natin? Ladino, kamusta? Hi. Kamusta po? Okay lang. O, meron na. Hintayin natin. Hindi pa tapos yung kanilang deliberation. Hintayin natin. Pero possible lumabas ngayon yun, gabi? Galing kami. We are hoping, we are praying. Sure lang, panalo ninyo. Huwag lang kayo madaya. Basta nandiyan ka, ma'am. Paglalaban ka namin! Itulak mo pa sa likod. Please. Itulak mo pa yung tao mo. Bantayan niyo kasi yung cheating. Grabe talaga. Kaya ganyan, itulak mo pa yung Okay po, gawin talaga nila. grade 28 ay yahang Okay, please. Lang sila. Saan pa man diya? Wala ko nga kalupad. Years old na wala ko lang. Ay, mabay-bay. Saan kayo galing? Report man po. Yes, at may Henry Tama kami Vice President sa Raul at saka ni Apon Torrio. Sabi pa na. Di ba? Sabi kasi. Pero pero yung matagyang na sasakyan okay lang ka? Oo, okay na ko si Kitty lang. Hindi ka rin po pabala na. Sa Pasay. VP Sara, live sa DCRH. Sa DCRH po. Si VP Sara, ma'am. Excuse me po. Sir, Si Kuya Henry. kausap namin si Senator Bongo tsaka yung mga senators na. Okay, pagkatapos daw ng Kulang ka. Kuling kausap ni... Kausap. Pagkausap sila sa self-plan sila... Sila nagre-report sila. Sa akin naman na. Hindi ko naman labas. Wala ka ng harang. Sa'yo. Yung ambulansya ayaw di pasukin. Oo, ganyan talaga yan sila. Ganyan ginawa nila kay Attorney Laika, di ba? Yeah. Oo, Oh, yes. kami, nagre-request kami ng doktor, tsaka ng nurse, kahit sino. Hindi nila binigyan ng medical. Ganyan din ginawa nila kay Gina Acosta, yung nag-collapse si Gina. Hindi nila pinalabas sa batasan yung ambulansya. Ganyan rin ginagawa nila. Papatayin ka nila eh. Ganyan ang ginawa nila kay Jamie, no? 2010, 2011, drug. Well, This is even much worse. Much worse. Namay din ako. Yeah. Yang yun na ako kaninang ECG niya, ayaw ko pasukin. Pauna lang may equipment na lang si Doc Agnes. Doc Agnes, sakit ko.
Tayo na lang tayo dito. Manakot lang. Yes, ma'am. Iabot pa yung tubig. Attorney Sal. Magaganda na po kami, ma'am. Ma'am, pwede na. Taga Davao, ma'am. Pwede na kayo, ma'am. Ano ka sa conference call sa Hindi uli, nasa linya. Oo, sandali. Yes, sir. Kaya kintikitan mo yun dyan sa community. Kaya dyan, tikit-tikit ka na dyan. Request mo sa likod yung babae na yan para request mo sa ang mahiwagang wag nyong ano to ha, wag nyong nanakawin to. Pag ito, ninanakaw ninyo, mag-aaway kayo ni Gigi. Mawala na lahat, wag lang yun. Kanino ba tayo kukuha ng suggestions kung anong gagawin? Thank you sa kalo ha. Ano sige? Sa tuloy natin. Ginagawa natin. We don't stop. Hindi na tama. Oo nga, kung ano lang gusto nila, yun yung gagawin nila eh. Tama. Tapos ang ano pa is, sumusunod yung PNP. Grabe. Ano bang nagawa kong kasalanan sa inyo? Ano ang nagawa kong kasalanan sa inyo? Duterte! More than an hour. So lahat kinahulap. Abre pa man ang doon masusunod sila ito makauban niya ang tulad siya. Natong ganina, di kang sumangko. I-Agnes ulit niya. Prepare na galing cardinal dapat. Guys, sorry po, gusto nyo confirm po sa date na dadalhin. Wala po po confirmation po sa siya dadalhin. Wala sa akin. Wala akong confirmation kung saan dadalhin si former president. So yung sinasabi ko na sa date, hindi pa po po Hindi. Isa yan sa mga kinokontra ng mga lawyers. Yung airplane mismo, kasi private plane siya. So, hindi natin alam kung saan siya papunta. At yung absence ng kanyang doctors
na kasama niya. And wala din siyang kasamang assistant. So, isa yan sa mga kina-question ng lawyers doon sa loob na yon. Kasi nga parang kidnapping na yung nangyayari. Anong gagawin natin, attorney? Salamat sa tulong, ha? Of course, Vice President. Ikot kanina before 5. Na-file din na mo kanina. Tapos na-news kanina na issue ang tatiyan mo. Dagan din dito. Honestly, may nag-overtime doon. Baka hopefully ako. Naapoy laing report na lahi pod. But we are hoping and praying that the CJ will exercise his discretion. Well, sana. Sa Duterte kami. Kahit anong mangyari. Kahit Duterte! 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 Well, nakita ko doon sa parang pinapasa-pasa na estimated times of departure. Kita ko doon. We're hoping na itong report na overtime itong wala may tulog, wala pa kong tulog. Gahapon ako sa hapon na studyan yes. So, meron akong petition kay Senator Bato lang. Pagkagabi, appeal na si